Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid, mga sumusubaybay po nating YouTube channel. At ngayon nga po ay ating po itutuloy po ang ating pong ikasampung pag-aaral o lesson 10 po natin ng Sermon on the Mount series po natin. So, naalala nyo po ang lesson 9 natin na pinag-aralan noong nakaraan. Ngayon po itutuloy po natin ito sa lesson 10, kung saan po ang topic po natin ngayon sa umagang ito ay tungkol po, sa araw na ito po, ay ang tungkol po sa huwag kang mag-alala. Sa Matthew chapter 6 verse 25 up to 34 po ang ating pong teksto ngayon dito sa Sermon on the Mount. But before we start our study, so join with me in prayers. Let us all pray. O God in heaven, Lord, we ask for thy wisdom as we study thy word today, O Lord God, and may your spirit guide us and open our heart and our mind. Help us, Lord God, to understand thy word and plant this in our heart and in our mind. Again, thank you so much, God, for the forgiveness of our sin through Jesus Christ our Lord. We ask this in His mighty name. Amen. So, ito nga po ang ating pong serye na Sermon on the Mount. So, kayo po ay welcome po muli. And I hope, bago po natin simulan ang ating pag-aaral, no, kayo po ay nasa maayos na lugar, nasa maayos na kalagayan. Despite of this typhoon coming on, sa ating panahon ngayon, sa araw na ito, na po, ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay napakaganda po. Ito po ay may kaugnayan po sa buhay-buhay ng mga tao. No? Sana po ay makinig po tayong lahat sa ating pag-aaral. Dito po sa Sermon on the Mount series po natin, ang pinamagatan po natin ngayong araw na ito, huwag ka mag-alala. So basahin po natin ang Matthew chapter 6 muna, verse 31 hanggang 34. Ito po sa wikang English at meron din po tayong wikang Tagalog. So, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the day is its own trouble. So you can read also here in Tagalog version natin sa mga screen, makikita ba sa inyo po. So, huwag mag-alala. In English, therefore, sabi ng Panginoon, do not worry. So, huwag kang mag-alala. So, pag-alala ng mga bagay na gano'n na binabanggit. Sabi nga niya, therefore I say to you, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. In English, worry. Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang sabi niya, it's not life more than food and the body more than clothing? So, tingnan po ninyo. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong isa dito po nung siya ay nagtuturo sa bundok ng maraming nakikinig po doon. So, alam ng Panginoon ang mga iniisip at nararamdaman ng mga Israeli o mga Hudyo nung nakikinig sa kanya doon sa bundok habang siya ay nagtuturo. Kaya po ito ay tinuro po niya ito. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. So, napakalawak po na sinasabi. Ano po ba ang sinabi ng Panginoon tungkol sa huwag mag-alala na binabanggit? Sabi niya, take no thought, sabi niya doon. No? Sabi yung sinabi ng Panginoon, sinambit na Panginoon, the phrase that God, our Lord Jesus Christ, mentioned about take no thought, or wag mag-isip, o wag magbalisa, o wag mangamba, is the idea behind the instruction not to worry. Pero paano bang hindi mag-worry ngayon? Itong pandemic na to, ang buhay natin, no? Yung mga bagay na, it also give us the idea, sabi niya to, of not dividing cares. Binibigyan din po tayo ng idea o pag-iisip na wag nating i-divide ang ating mga pag-alala. O ibig sabihin natin, wag nating ilagay ang ating pag-alala sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Dahil may warning nga po. Jesus is warning us against being so distracted from the main objective of life by the cares and anxiety about earthly and worldly things that we lose sight of God. So that is the warning. That's why sinabi ng Panginoon, do not worry. Because people are just, sabi niya, is nawawala po. Nawawala ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. They put their trust on the material things, sinasabi. So, tingnan po natin ang sinabi. Naalala niyo po ba sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13? Sabi niya, the conclusion of the whole matter. Ano sinabi doon? Fear God and keep His commandment.
So, fear God, pwede rin sabihin natin na magtiwala ka kay God. Magtiwala kay God sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya po, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mangamba. Ang ibig sabihin po niyan, hindi naman nangangahulugan na hindi ka na mamumuhay ka na ng irresponsable, o ibig sabihin hindi ka na magsisikap, hindi ka na magtatrabaho. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Panginoon wag mag-worry, no? Wala ka nang gagawin, wala tayong gagawin, uupo na lang tayo. Hindi po 'yan ang ibig sabihin ng Panginoon, no? Kasi kung titingnan natin, sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, alala niyo po, sabi ni Pablo, for even when we were with you, we commanded you this. Tinuutos namin sa inyo to. If anyone will not work, neither shall he eat. See, mahalaga po magtrabaho. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, do not worry, hindi ibig sabihin na upo ka na lang, wala ka nang gagawin. Hindi po yan ang ibig sabihin. No? Ano bang mangyayari kung mag-worry ka? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Ibig sabihin, may magagawa ba? See, may magagawa ka ba sa pag-aalala mo sa mga bagay-bagay na ito? No? Kung titignan natin yung hindi ka nakakilos, mag-worry ka na lang, may magagawa ba? Anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 27? Sino sa inyo nakakapagpahaba sa kanyang buhay ng kahit isang oras pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, may magagawa ba ang worry mo? So, walang magagawa ang worry mo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-worry, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-isip, dahil kung nakaupo ka na lang dyan at wala kang ginagawa, walang mangyayari sa buhay mo. See, anong advantage ng taong hindi nag-worry sa mga taong nag-worry? Meron po ba? Opo, merong malaki po ang advantage po niyan. See, ang mga taong hindi nag-worry, no, nag-improve ba ang buhay? Oo. Ang mga taong nag-worry, nag-improve ba ang buhay? Hindi. Does the warrior improve their life? No. Besides, worrying makes you sick. Mag-worry ka, magkakasakit ka lang. Ang Panginoong Hesus, sabi nga dito, diba? Sinunod ng Panginoong Hesus sa verse 26, tinan niyo po. Sabi po niya, look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barn. Tinan niyo ang ibon, hindi nagtatrabaho. Sabi, hindi mo ani, hindi nag-iimpok ng pagkain. Yet your heavenly Father feeds them. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang inyong Diyos Ama ay pinapakain sa kanila. So, are you not of more value than they? Hindi ba kayo mas mahalaga sa ibon? Ang Panginoong Hesus, ipinakita sa mga tagapakinig niya sa bundok noon na mas mahalaga ang tao kaysa sa mga ibon at halaman. Sa ngayon, nakikinig tayo, mas mahalaga ka sa Panginoon. So, bigyan mo ng pansin ang pautos ng Panginoon. Tinan mo mga bagay na doon. So, why? Sabi ng Panginoon sa verse 28 hanggang 30 ngayon, so why do you worry about clothing? Consider the lilies of the fields, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass on the field, which today is, sabi niya, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you, O little faith? See, nakibabatid ng Panginoon ang mga tao maliit, mahina o maliit ang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Yes, may tiwala sila pero nawawalan sila ng tunay na pagtiwala sa Panginoon. Sabi nga, di ba, the conclusion of the whole matter is fear God. Sumunod lagi sa kanyang mga utos. So madalas, ganyan ang mga tao dahil mas inuuna nila ang mga bagay sa mundo. Just be calm. Leave all your worries to God. He cares for you. Sabi ng Panginoon. Bakit? God provides. Di ba? God provides everything that we need. Yung mga nilalang ngayon, no, na nabubuhay dito sa araw-araw, pinoprovide tayo ng Panginoon. Kailan ka hindi kumain sa araw? Tingnan mo? Di ba? Kumakain ka pa din dahil lalo-lalo na anak ka ng Panginoon. Mga taong sumunod kay Kristo, ito ang anak ng Diyos. See? So, tingnan mo nga yung mga ibon, malilit na nilalang ng Diyos. Di ba? They are very important to God because they were created by God. How about you? Much more. Ikaw na Kristiyano, ikaw na anak ng Panginoon. Tingnan mo mga lili sa parang. Hindi man lang ito na bubungkal, hindi man na walang nagdidilig. Pero, tingnan mo,
ikinumpare sila sa mga magagandang possession ni Solomon. Di ba? Tingnan nyo mabuti. So kung titingnan natin, mahalaga tayo dyan. At ang Diyos magpo-provide sa atin ng ating mga pangangailangan. If God provide for the birds and arrange the lily, inaayos ang mga lily sa parang. If God does these things, what does that say concerning His care for mankind? Ano mo sasabi tungkol sa kanyang pag-alala sa mga taong kanyang nilalang? Di ba? Tandaan niyo, mahal tayo ng Diyos. We are all created on His image. We are children of God. Mas mahalaga ka sa mga ibon, sa mga lili, doon sa bundok. Mas mahalaga ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. Dito sa Sermon on the Mount, tinuturuan niya ang mga tao. Mahalaga kayo. Kaya sundin ninyo ang Panginoon. Unahin ninyo ang Diyos. Huwag inyong mga kakainin, iinumin o susuot. Unahin ninyo ang Panginoon. Ibig sabihin, unahin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Anong kakainin ko? Or what shall we drink? Anong iinumin ko? Or anong susuot ko? For after all these things, ito ang hinahanap ng mga Gentiles. Mga Gentiles kasi nung araw, ibig sabihin, mga hindi pa sumusunod o hindi nagpapasakop sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng mga taong walang Diyos. Walang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ano sabi niya? For your heavenly Father know that you need all these things. Alam ng Panginoon ang mga pangangailangan mo. Do not worry. Because God is in control in our life. Do not worry on what to eat, what to drink, on what to wear. God knows what we need before we say anything, before we ask anything. But we all need to work. Kailangan kumilos ka, magtrabaho ka, sumunod ka sa mga utos at aral ng Panginoon. Do good. Share His words. Live in obedience to His word. Sumunod ka, no? Kaya ito ang dapat nating unahin, no? Huwag mag-alala. Anong unahin ko ngayon? Sabi niya, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the day is its own trouble. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito is, hayaan mo siya ang kumilos sa iyo. Magpasakop ka lang. Yun ang gusto ng Panginoon. Magpasakop ka lang na parang ang isang tupa na nandoon sumusunod sa isang pastol. Kaya ang pastol hindi pababayaan ng kanyang tupa. And our good shepherd is our Lord Jesus. And He will not leave you nor forsake you. And that is a promise of God in Hebrews, in book of Hebrews. At doon sa bagong makit ng Panginoon, Lo, I am with you always to the very end of the age. He knows what you need. So do not worry. Mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, huwag ka mag-alala. Unahin mo lang si God. Pag inuna mo si God, uunahin ka rin niya. See, mahalaga ka ba? Oo, mas mahalaga ka pa kaysa mga ibon, mga orchids, mga lilies doon sa bundok. So, we must put God first. There is no other option for all of us. We need to put God first. Tomorrow we'll have problems like today. Thus, we should not miss today while worrying about tomorrow. So, ibig sabihin po niyan, no? So, ngayon may problema ka, bukas may problema ka pa din. Hindi mawawala ang problema mo. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa atin ngayon sa Sermon on the Mount, huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay na yan. Unahin mo ako, magdasal ka. Pag umaga, pagkagising, magdasal ka. Yan po. We always have problem daily. Because why? You are still alive. Buhay ka pa. But remember, do not forget, God cares for you and for all of us in this world. That's why He gave us a chance to repent. No? Hindi pa dumarating ang second coming because God wants us to repent. Kaya sabi niya, huwag kang mag-worry. If you are with God, then God will provide everything that you need. So remember, we cannot miss today because we worry about tomorrow.
No po, talaga po. No? We cannot allow the concern of this world to distract us from what is important. Huwag dapat nating alayaan yan. No? Na ma-distract tayo. Kung ano ba ang mas importante. Ano ang mas importante? Ang kakainin? Ang iinumin? Ang susuot? O ang iyong kaluluwa? Yun ang gustong iparating ng Panginoon sa mga taong nakikinig sa Kanya sa bundok, sa Sermon on the Mount. Take thought of your soul. Take no thought of what you eat, what you drink, or what you wear. Are you guilty of this? Yes, guilty tayo minsan yan. No, gusto mo ba magbago? Are you willing to shift your focus to more important matters? Think about it. Sabi ng Panginoon, is not life more than food? And the body more than clothing? Diba mas mahalaga ang buhay? Tandaan mo, may buhay ka at meron ka pang buhay na panibago pag ikaw ay pumanaw sa mundong ito. No? The second life, ang ating kaluluwa. Kaya napakahalaga po sa mga nakikinig natin, sundin ng Panginoon. No? Is there more to life than this temporary thing? Opo. Tandaan natin, lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Ang mahalaga ngayon, ang iyong kaluluwa. Obey Jesus now. That's it. That is our Sermon on the Mount, Lesson 10. So, subaybayan niyo po ulit ako. Meron pa po tayong Lesson 11. Sana po sa pag-aaral po na ito, may natutunan po tayo na malaki. Ano po? So, huwag ka mag-alala. Tandaan mo, God loves you. God cares for you. Just leave all your care to Him because He cares for you. So, mga nakikinig po, please, again, share this word to the other people, to your friends, relatives, encourage them to mag-subscribe po sa YouTube channel po natin para po sila ay makakarinig ng marami pong Bible lesson. Tandaan niyo po, just give time to God. Priority God. Unahin mo si God at uunahin ka niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Tandaan niyo po, mahal kayo ng Diyos, mag-ingat kayo lagi, and remember our lesson. Paalam na po at mahal ko po kayong lahat. Goodbye po sa inyo lahat. God bless all of you.